So, okay, tayo lahat po ay magsitayo. I'll not hold you long. 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter number 3. Nais ko pong basahin natin ang buong chapter. But the Word of God will be in verse number 5. Nais ko pong bigyan nating pansin ang ating sufficiency, ang atin pong kasapatan, okay? Ang mga bibigay sa atin ng satisfaction. Yan ay dapat na maunawa ng isang mananampalataya. Dahil marami sa mga mananampalataya ngayon, mga complainers. Kada kulang lang ng konti, akala mo ay kamatayan na niya. At matutunan natin maging, though there are problems, matutunan natin na magpasalamat pa rin sa Panginoon. Dahil ang kasapatan natin ay sa ating Panginoon. Dapat naiiba ka sa mga unsaved. Yung unsaved talaga yan, pag kulang ang ganito, parang ikamamatay na niya. Hindi na siya masaya sa kanyang buhay. Ay kasi kulang kulang at kulang ang mga bagay sa kanyang buhay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat matutunan mo na ibaling ang iyong kaisipan sa katotohanan that there is indeed much sufficiency, or our sufficiency is in our God. 2 Corinthians chapter number 3. I read verse 1, you read verse number 2 until we are done with verse number 18. Do we begin again to commend ourselves, or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? So ang kausap nito ni Apostle Paul ay mga taga Corinto. Okay? Sa mga bagong nagbukas ng kanilang Bible, Corinth is also a church just like us. Okay? Kung baga, susulatan tayo ni Apostle Paul kung buhay pa siya, at sa ating panahon, to the saints in Los Baños. Yan. So tayo yun. Okay? Sa church, to the saints in the Baptist Church in Los Baños. So, ang kausap niya dito ay mga taga Corinto. At pag sinabi natin church, it is composed of people who are saved. Pag sinabing church, who are saved and baptized. At para saan yung kanilang meeting? O hindi lang group of people who are saved and baptized. Pag sinabing church, mayroong mandatos, may ginagawa. Kaya nagkakatipon for a purpose. Kapag yung pagtitipon na yan, walang purpose, that is not a church. Kahit pa mga Baptist kayong lahat na nandiyan, kahit pa pareho kayong ligtas, pero wala naman purpose yung inyo yan, that is not a church. Church has always a purpose. And what is the purpose? To fulfill the Great Commission. Ano ba yung Great Commission? Preaching the gospel, baptizing, and teaching them. Okay, so nandun yun, tatlong bagay na yun na ginagawa. And so, in a church just like this, dapat talaga ay yan ang dahilan kaya tayo nagkakatipon for the gospel's sake, for baptism, and for teaching of the Word of God. Kaya kung ikay nagpunta ng simbahan, dapat ang iyong kaisipan, mag-aaral ng salita ng Diyos, gagampanan mo ang Great Commission. Okay? Otherwise, that is not a church. You did not come to church kung walang purpose na yun to fulfill the Great Commission. Okay? So yan yung sinasabi niya. So he's talking with them. At verse number 3, tayo, I'll read verse number 3. For as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ,
ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Man, but if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away. See, ministration of the Spirit. So, ibig sabihin, ang kanyang ministry is about the spiritual things. Hindi yan material, hindi yan physical. Ang tinutukoy na pagmi-minister dyan. And as they are the ministers. So, when we talk about the church, we talk much more of spiritual matters. Amen? Kahit sa pagbibigay, there is a spiritual underpinnings or undertones. Yung paglilinis natin ng ating mga properties, yung paggastos natin ng mga yan, maybe it's material, but there is always a spiritual undertone. Like that, itong mga bagay na ito, no? The pulpit. The pulpit may be physical, made of wood, but it has a spiritual undertone. Ano yung ibig sabihin yan? The pulpit is supposed to be at the center. At kapag ikay pupunta ng simbahan, alam mo na yung pulpitong yan gagamitin ng man of God, ilalagay niya yung Biblia niya dyan at magpipreach na salita ng Diyos. Ibig sabihin, nasa sentro, kaya nasa sentro yan. At pew din yan, kaya nga that's a physical thing. Ibig sabihin, mauupo ka dyan at makikinig, hindi matutulog. Hindi magkukwentuhan. Alamin mo kung anong gusto ng Panginoon. You see, although we are doing something physical, but it has always a spiritual undertones. Meron siyang may ginagawa tayo in the Spirit. Okay? Verse number 9, he said, for if the ministration of condemnation be glory, much more that the ministration of righteousness exceed in glory. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Hindi na kayo nagsasabay-sabay. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. See, ito tinutukoy niya doon kasi nung panahon ni Moses, galing siya sa pakikipag-usap sa Panginoon after 40 days and 40 nights doon sa Mount Sinai. Yung kanyang vesture, yung kanyang mukha ay nagliliwanag ng husto at nahihirapan silang tingnan, natatakot yung mga Israelites. Kaya ang ginawa ni Moses ay naglagay ng belo. Okay, nag-veil siya yan para takpan na lang yung kanyang mukha kasi nga nasisilaw sila at natatakot din sila. Ngayon, that veil was to cover that which is glorious, that which is holy. Supposed to be ay dapat natutuwa silang makita kasi nga yan yung the gloriousness or the glory of a person who comes from a very close relationship with the Lord. So that veil, tingnan mo, yung veil na yan ay physical. Pero sabi ng Panginoon,
dinescribe niya mga bagay. Yung veil naman na yun ay maraming mga tao na nanatili, nakatakip, hindi nila nakikita yung mga bagay na nais ng Diyos na makita natin. Hindi nila maintindihan. Yun yung veil ngayon na tinutukoy dyan. So it may be physical, pero pag ikaw hindi nakakaunawa, may belo ang iyong kaisipan. Kaya ka nakakatulog sa isang palabas, o kaya sa isang pananalita, o sa Sunday school, o kaya kung ang isang nangangaral, pagkatapos ay nakakatulog ka kasi nga wala kang maintindihan. So there is a veil. Dapat wala yan sa'yo. Okay, nasaan tayo? Verse number 15. 13, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Which veil? But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their height. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in glass the glory of the Lord, are changed into the same image, from glory to glory, even as the Spirit of the Lord. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita. Maraming salamat. May pagkakataon na basahin ang inyong salita. At maraming salamat din po sa pribilehyo. Holy Spirit of God, pangunahan niyo nga po kami upang higit naming maunawa kung bakit ang inyong salita ay binanggit mo po ang aming sufficiency of you. Kaya hinihiling ko po na higit sa lahat ay makaunawa ang bawat isa sa amin. At kung meron man po sa aming kalagitnaan hindi pa nangaliligtas, hinihiling ko po na mangusap ka sa Kanya at gamitin mo ang service na ito upang maunawaan niya na kailangan Kanya at magkaroon siya ng maunawaan niya ang simpleng paraan ng kaligtasan. Ganon din po, Panginoong Diyos, na naging masunurin ang inyong mga anak at makita rin po namin ang katotohanan ng sufficiency po namin ay sa inyo. Hindi po sa mga bagay na nandito, kakayanan ng bawat isa, kundi ikaw po, Panginoon, ang aming kasapatan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Pag sinabi mo dating sufficient, or sufficiency is a state of being adequate. Okay? Ibig sabihin yan ay sapat. Meron ka talaga, hindi ka nagkukulang pag sinabing sufficient. Walang kakulangan. Kumpletos, ricados. Yan ang ibig sabihin ng sufficient. Pero hindi lamang sa ngayon, kundi pag sinabing sufficient, adequate to the end proposed. Ibig sabihin, hanggang doon sa katapusan ng iyong ginagawa. Yun yung sufficient. Kasi insufficient kapag hindi yan matutugunan as you go along. Dapat until the end, until the proposed end of your life, ay meron ka. Kasi kung hindi, edi nagkukulang nga. So yan ang ibig sabihin ng sufficient. Okay? At ang sabi ng Diyos sa atin, mahalaga, bakit ba binanggit ng Panginoon ang sufficient? Alam niyo ilang beses sa salita ng Diyos binanggit ang salitang yan, sufficient. Kapag sinabing sufficient, ibig sabihin, meron ka yung mga bagay na kailanganin hanggang sa matapos mo yung iyong lakbayin. Okay. Now,
Mahalaga yan na maintindihan natin yung ating sufficiency, na meron tayong lahat, na merong sapat na bagay sa atin. Importante yan na maintindihan mo that it is a state of mind. Okay? Dapat ilagay mo yan sa isip mo na there is sufficient source that you have as you go along with your journey with the Lord. Now, mahalagang bagay yan dahil yan po yung magtatawid sa atin sa direksyon na nais nating marating. Kaya nga binanggit yan ng Panginoon mismo. Tingnan nyo sa Luke chapter 14. Ginamit pa rin yung salitang sufficient yan. Patungkol sa in verse number 28, pag nagbibuild ka ng tower, sabi ng Panginoon, alam mo, pag ikaw ay nag-umpisa na magpagawa ng tower, ano gagawin mo? Dapat tingnan mo kung sufficient yung iyong mga materyales o yung kakayanan mo para matapos yung tower. Kung hindi yan sufficient, ibig sabihin, hindi yan matatapos. Okay. Siyempre kulang eh. Pag kulang, edi nakatiwangwang. Ayos ba? Okay. Okay. Ay, kasi parang blanco eh. Okay. Now, tingnan nyo yan. Ang sabi ng Panginoon, for which of you, intending to build a tower, verse 28, sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it. Kaya nga, nagmiminota tayo, di ba? Tinitingnan natin kung magkano gagastusin. Kagaya niyan, papagawa tayo ng net metering para mapagbenta tayo ng kuryente. Saan? Sa Meralco. Kasi aprobado na daw, sabi nung nagkabit ng ating solar system. Hindi, ang ating solar, di ba? Dito sa taas. Ngayon, kapag hindi natin ginagamit at maging maaraw yan, edi siyempre maraming na-generate na power, solar power. Pag hindi mo nagagamit, puno na yung baterya, isa lang naman yung baterya natin, that is about 5 kilowatt. Tama ba ako, Ivan? 5 kilowatt yung, 10 kilowatt lang yung baterya na nandyan, makabili pa sana tayo. Kaya lang, alam nyo magkano isang baterya? Di naman, 200,000 lang. 200,000. Isang baterya. Hindi yun ever-ready battery, ha? Baterya. At saka hindi yung mga Motolite na tigpa 5,000 lang yun. Ano? Para sa sasakyan. Ibang baterya yun. Ano? Yan. So, may isa lang yan. Pag puno na yan, tapos nag-generate pa, at tapos ay wala namang gumagamit pa rin, edi sayang talaga yan. Edi dapat ay bumabalik na yan sa Meralco. So, aprobado na yun, kaya makakapagbenta pa tayo kahit papano. Kaya, kahit may solar system tayo, solar tayo mga kapatid, solar power tayo, baka sa susunod, solar system na nga sabihin ng mga estudyante. Okay, pag nagbibiro kasi ako, ini-internalize ninyo eh. Joke lang yun, okay? Ang solar power natin, yan, ang solar energy natin, diyan na pinagawa, ay hindi ibig sabihin yun, gamit ka ng gamit. Hindi. Gusto nga natin ma-zero tayo eh. Amen? Oh. So, kailangan ngayon na maibenta yan. So, what is the cost para maikabit yan?
o aprobado na, it costs about 150,000. Amen? O mapapakabit ba natin? Depende kung magbibigay kayo ng tig 2,000, 1,000 bawat isa. Kasi kung 150,000 yan, ilan ang kailangang tao? 150, and the sooner, the better. Kaya ba ng 2 weeks, tig 1,000? Uy, maraming amen eh. Amen! Oo, di ayos. So pag-pray natin, amen, that within this month, matapos natin yan, at makapagpakabit na, maikabit na yan. Amen! So, titingnan mo, alam naman pag kinabit mo pagkatapos, wala naman pera, di ano mangyayari? So, bilang mga anak ng Diyos yan, we ought to count the cost para maging sufficient yung pagpapakabit. Para after that, by October, pag wala nang gumagamit dito, then, diretso na yung power to Meralco, and nakakapagbenta na tayo. Ibig sabihin, nagbabawas na yun sa konsumo ng ating kuryente. Nakakaintindi ba tayo? Oo. Yun po yung kasinyahan. Kaya, kailangan ng cost. Kailangan maging sufficient yun. Huwag lang natin sabihin, by faith, passport by faith. Oo nga, by faith. Pero magbigay ka. Dahil ang by faith, ibig sabihin, sundin mo yung salita ng Diyos. Di ba? Ano ba ang salita ng Diyos? Magbigay ka para maging sufficient. Hello? Oh. Okay? Amen? See? Sufficiency. Importante yan. Kasi yun yung direksyon na tinatahak natin kaya may solar energy. Otherwise, if we do not spend things, hindi natin maging sufficient yan, hindi yan matatapos. Now, let's get back to spiritual matters. To yourself, to ourselves. Are you saved? Amen. Kung ikaw ay ligtas at ikaw ay buhay pa, then you are now in a spiritual journey with the Lord. Yan ang ating buhay ngayon. Tingnan nyo Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. And sabi ng verse 13, this all died in faith, not having received the promises. Sino yung these? Ito yung mga taong binanggit doon sa verse 1 hanggang doon sa verse number 12. Sino-sino ang mga taong yan? Well, na-mention dyan si Abel. Sa verse number 4, na-mention din yan sa verse number 5 ay si Enoch. Na-mention diyan si Noah sa verse number 7. And then verse number 8 to si Abraham, the father of our faith. Si Abraham is the father of our faith. Dahil sa kanyang salita ng Panginoon, doon siya nakinig. In fact, sa totoo lang, even Abel followed the very word of God patungkol sa lahat sila by faith. Paano naging by faith si Abel? Si Abel, ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos, pag mag-o-offer kayo, ay dapat mayroong buhay. Okay? So it must be shedding of blood. Yun ang utos ng Diyos. Si Cain, hindi yun ang kanyang ginawa. Ano ang ginawa niya? Yung mga prutas, yun ang kanyang dinala. Yung mga gulay, yun ang kanyang dinala. At yun ang inoffer niya sa Diyos, kaya hindi tinanggap ng Panginoon. So ano ba ang by faith? Pag sinabing by faith, dapat ang salita ng Diyos, yun ang nagpapatakbo ng buhay mo. Amen. Yan ang by faith. Amen. So, salita ng Diyos, kaya maraming salamat, may salita ng Diyos. So si Abel, alam nila na dapat pag nag-offer ka, mag-offering ka yung may dugo, yung buhay. Kaya nga dapat tupa.
At si Abel, yun ang kanyang ginawa, yung tupa ang kanyang ibinigay sa Panginoon, kaya tinanggap ng Diyos. Okay, sa salita ng Diyos. Si Enoch, anong sabi diyan? Si Enoch walked with God. Ang ibig sabihin ng walking with God, lagi siya nakikipag-usap sa Diyos. You say, how do you walk with God? Siyempre kung saan gusto ng Diyos, doon ka pupunta. Kenji, do you like to walk with Kuya Matuts? O si ano na lang, si Kuya Angelito. You want to walk with him? Kanino ka sasama? Kay? Sa Diyos. Ayaw niya kayong piliing dalawa. Di nga. Huwag mo muna siyang isali. Sila naman ay lingkod ng Diyos. Pero, kanino mo gustong sumama sa visitation? Kay Sir Angelito. So, kapag siya ay pupunta doon sa area, pupuntahan ka, di ba? Kasama mo siya. Nag-uusap kayo. Kung anong utos niya, di ba, ginagawa mo? To walk with God is the same way. Amen. Siyempre, may iiwanan ka. Yes, sir! Sinong iiwanan mo? Yung hindi kasama ng Diyos. Amen. Yung kaaway ng Diyos, hindi naman kinakausap ng Diyos, hindi mo yan makakausap. Yes. Ang kakausapin mo, ay dahil kakausapin mo ang Panginoon, that is walking by faith. And then he said, Noah also walked with God. Ano sabi ng Panginoon? Gumawa ka ng arka. Biro mo sa bundok. Doon siya gagawa. Kaya pinagtatawanan siya ng tao, pero kung gagawa ka din lang ng bangka-bangka, saan ka gagawa? Malapit sa? Saan ka gagawa? Sa dagat. Huwag sa dagat kasi malapit lang sa dagat. Yan, no? Malapit sa dagat. Hindi sa bundok at wala namang dagat doon. Pero dahil sinabi ng Diyos, gumawa ka dyan ng arka. Sumunod siya. That is to walk with God. Kung ano sinasabi ng Diyos. And then Abraham, ang sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12, get thee out of your country, from your kindred, and go to a land that I will show thee. Hindi pa niyan sinasabi, ipapakita ko pa lang sa'yo. So anong ginawa niya? Lumikas na siya, umalis na rin siya. By the word of God. Sa ating panahon, how do we walk by faith? By the word of God. Where is the word of God? Nasaan ang salita ng Diyos? Kung nasaan ang salita ng Diyos, ipakita mo kung nasaan. Yan, tama. Bible. Ang King James Bible is the Word of God. So yan ngayon, ang kanyang precepts, ang kanyang mga sinasabi diyan, ay dapat alam mo at yan ang sinusunod mo. So did you come by faith, for example, tonight? Ano nagpatakbo sa buhay mo? Bakit ka nandito? Kasi ako'y kakanta sa choir. Yun ba yun? You did not live by faith. You live by your work. Live by faith. What is faith? Ano sabi ng Diyos? Hebrews chapter 10 verse number 25. Ano sabi ng Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of yourselves together as the manner of some is. Yun ngayon ang dapat nagpatakbo sa'yo. Kaya ka pumunta dito kasi utos ng Diyos na dapat hindi ko kalilimutan. At mamaya, pag magbibigay ka ng offering, hindi dahil kailangan, kundi dahil sa sinabi ng Diyos, you come and offer an offering unto the Lord.
Kaya tayo nagbibigay ng tithes ng ating offering. Why? Because it is in the Bible. Saan yun sa Biblia? Kaya ka magbabalik ng tithes. O yan, Malakay chapter 3. Yung iba kinalimutan yan. Tingnan natin, Malakay chapter 3. Galit na galit sila dito sa Malakay chapter 3. Maraming mga baptist din yan. Pastor pa yung iba. Galit sa tithes. Eh kung galit sila sa tithes, ibig sabihin galit sila sa Diyos. Because tithes is holy. Ano ibig sabihin na holy? It belongs to God. Pagkatapos galit ka doon, it belongs to God. Sabihin mo sa akin. Ano sabi ng Malakay chapter 3, verse number 10? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out of blessings, that there shall not be room enough to what? Receive it. You see, God said, bring me. What will we bring God? The tithes and offerings. Yan ang dadalhin natin sa Diyos. Saan natin dadalhin? Sa simbahan. Because the church is the house of God. See? Ikaw yung mga babae, bakit kayo ang suot nyo ay ganyan? Bakit suot nyo pang babae? Kasi yun ang ating standard. It should be by the Word of God. Ano sabi ng Deuteronomy chapter 22, verse number 5? Baka nakakalimutan at wala kang alam tungkol dito. Let me remind you in Deuteronomy chapter 22, in verse number 5. Anong sabi ng salita ng Diyos? Basahin natin. Ready? Go. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Yan. Tagalogin. Ang babae ay hindi dapat nagsusuot ng mga bagay na panglalaki. O yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ako nagsabi niyan. Deuteronomy 22 verse 5 yan. Ano sabi pa yan? The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Neither what? Shall a man put on a woman's garment. At sa kabilang banda, hindi rin pwede na yung mga lalaki magsusuot ng mga pambabae. Kaya kung ang suot mo, kalalaki mong tao, pambabae, hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Dahil yung mga nagpapalit nito, yung mga nag-unisex at saka mga, ano ba? Unison? Yung nagpapalit sila ng suot. Ang sabi ng Panginoon dyan, tuloy natin verse number 5 sa Deuteronomy. For all that do so are what? Abomination unto the Lord thy God. Ano abomination? Karumal-dumal. Galit ang Diyos diyan. Kaya kapag magsusuot ka ng mga bagay, ay dapat by faith. Kaya kahit kung minsan mahirap man, mainit man, pero kailangan sundin ko ang Diyos kasi yun ang nais ko, mabuhay ako sa pananampalataya. O yung mga tamad, may utos din ang Diyos dyan. Alam mo kung bakit kayo magtatrabaho dapat? Alam mo kung bakit kayo magtrabaho? Sapagkat utos din ng Diyos. 2 Thessalonians. 2 Thessalonians. Lalo na yung mga walang ginawa kundi kumain. Wala pang trabaho, kain ng kain. 2 Thessalonians. Chapter 3. Bakit kasi yung mga walang ginagawa, sila pa yung laging gutom? No. Para may mga alaga sa tiyan. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 10. Anong sabi niyan?
Basahin natin. Ready, go. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, pag hindi magtrabaho, wag namang kumain. Kaya kayo mga pagkagising pa lang sa umaga, mag-ayos-ayos kayo ng bahay nyo. Biro mo yung pati higaan mo, hindi mo maiayos. Pati maghahanap ka ng pagkain, ayusin mo. Maglinis-linis ka naman sa bahay nyo. Sa kwarto mo. Maglaba-laba ka ng konti. Linis-linisan nyo yung paligid. Para meron kang lakas ng loob para kumain. At kapag wala pa, ay ganun din naman eh. Kahit man yung mga nagpupunta ng opisina, di ba dapat pag magpunta na sa opisina, bago ka umupo doon, magtrabaho ka muna? Magtatrabaho naman ako eh. Trabahoin, ayusin mo muna yung table mo. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga Kristiyano na po pwedeng magtrabaho na napakadumi ang kanilang opisina. Bakit kaya? Silent night, holy night. Bago ka kumain din naman, pag upo mo dun sa dining table, tingnan mo naman kung maayos-ayos, malinis-linis. At kung madumi, di linis-linisin mo. Kain ka ng kain. So, ba't ka kumain? Hindi ka kumain dahil sa gutom ka. Hindi ka naglinis dahil dahil madumi. Kundi dahil utos ng want to live by faith? Amen. Do you want to live by faith? Yes. Then you want to live by faith, then do it according to the Word of God. Amen. Because faith is taking God at His Word. Yan yung pananampalataya. Kaya sinasabi ni Apostle Paul dito sa Hebrews, balikan na natin, Hebrews chapter 11. Yung mga tao na nabuhay sa pananampalataya, sabi nila, verse number 13, this all died in faith, not having received the promises. Oh, may promise pa ang Diyos sa kanila. Maliban sa mga pinagagawa nila, nabubuhay sila, may pangako pa ang Diyos sa kanila. Pero namatay na sila na hindi pa man nila nakikita at nahahawakan yung ibang mga pangako ng Diyos sa kanila. Pero sila ay nabuhay sa pananampalataya. They all died in faith, not having received the promises, but what? Having seen them afar off. Nakikita-kinita na nila. They may not be able to hold them in their own hands, pero nakikita nila, ayun na yung pangako, ayun na. Kita nan, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed, what? That they were what? Strangers and pilgrims in the earth. You see, they were persuaded. Anyway, nakikita ko naman nasa sangkalangitan, nasa eternity, future. I know it, I can see it, I can sense it, I can feel it. And I'm persuaded and they embraced it. That is my faith. Kaya nga inilagay na nila sa kanilang isip na marahil ay yung ibang mga pangako ng Diyos hindi ko makukuha ngayon. Kasi nga estranghero pa naman ako. Gagamitin ko ba naman yan dito? Kung gagamitin ko dito, ay di magiging walang halaga. Dapat yung magagamit ko forever and ever and ever and ever. Magsisikap ka na rin lang. Magbubuwis ka na ng buhay mo. Ibibigay mo na lahat-lahat mo. Ibibigay mo ng buong oras mo, buong buhay mo. Pagkatapos,
yung gagamitin mong hindi naman magtatagal. Sige nga. Ay di hindi ka nga wise. Ay bibigay ko na ang buhay ko doon sa bagay na aking gagamitin forever. So yun yung magtatawid sa atin. Tingnan niyo ba sa verse number 14? For they that say such things declare plainly that they what? Seek a country. Because this world is not our home. Kaya nga may awitin tayo. Dapat ay naintindihan mo na may awitin tayo na itong mundong ito, hindi naman tayo taga rito. Kung ikaw ay totoong ligtas, hindi ka taga rito, pero bakit nabubuhay ka na parang dito na yung buong buhay mo? It's not here. We're living up there. Hindi ka naman. Kaya tingnan nyo, napakaganda yung awiting yan. This world is not my home. Tingnan natin. Awitin nga natin yan. Page number 193. Dito yan hinango, yung awiting yan. Ganun ba kababa? This world is not my home. Okay, ready? And this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? From heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Hindi ka taga rito, pero bakit talaga kasi puso mo ay taga rito na? Pero mo lahat na lang ng effort mo nandyan, lahat ng oras mo. Sabi nga ulit hindi ko talaga makalimutan yan. Mga aral ng aral, pagkatapos 5% lang pala talaga yung magagamit mo. Ay maganda pang aral ka ng aral ng Biblia kasi yan 100%. Kaya maraming salamat sa mga nag-enroll sa Scepter College. Kahit hirap na hirap, lalo na kapag mahirap sa dictation ng isang Bisaya, ay talagang magtyaga-tyaga ka. Oo. Na ang wickedness ay weakness, di ba? Oo. Aba, di talagang ano yan. Diyan tayo ngayon masusubukan. Ay, di ba bilang anak ng Diyos, hindi ka taga rito. Yeah, kung kulang ka man sa yaman, kasi hindi natin sufficiency yung pera. Nakakapagtaka talaga na may mga tao, sabi niyan, alam mo, wag ka dyan sa ministry, walang pera dyan. Ano bang kinabubuhay mo dahil sa pera? Sabi ko nga, alam mo, ang ganda ng turo talaga sa akin ng Panginoon. Dahil sabi ko, talaga magtatrabaho ako, mag-aaral ako maigi para magkapera ako. At bibilhin ako kasi tinuturuan ako magluto ng nanay ko. Sabi niya, dapat matuto magluto para makatipid ka. Sabi niya, hindi, kaya nga ako magtatrabaho para makabili ako. Ayun, di nagkapera nga ako. Kaso, nung bakasyon, November 1, walang sarado lahat. Sarado lahat yan.
ay kakain ako, ay nakasara lahat yung mga kainan. Mga 1980s yun. Hindi kagaya ngayon. Pag bakasyon ngayon, ang daming bukas na kainan, di ba? Pero noon, talagang wala. Kinakatok ko talaga yung mga pintuang yan. Iniisa-isa ko. Sabi ko, may pera ako! Bibili ako ng pagkain nyo! Ang sabi niya, kainin mo pera mo. Sige nga. Kaya yung mga naghahabol ng pera, that's not your sufficiency. That's not our sufficiency. Yan ang kasapatan natin yun. Kung yung mga papatay, magnanakaw para lang sa pera. Makikipag-agawan talaga, no? Doon sa pera niya. Talagang ikamamatay niya para talagang Ilocanong kumapit ng ganyan yan. Kahit na ikamatay na niya yun para lang sa kanyang pera, bitawan mo yun! Hindi pera, not material possessions. Hindi yan ang kasapatan natin. Ano ngayon kung may mga bahay ka, mayroon kang sasakyan, may pera ka sa bangko, so what? Will those take you to heaven? Will you be able to take them to eternity? Naman yan eh. Pati yung lahat ng mga diploma mo, saan mo yan dadalhin? Yung profession natin, gagamitin natin dito, yes. Pero pag yung taong yan ay namatay, magagamit mo pa ba? Sasabihin mo ka sa Panginoon, Panginoon, daladala ko po yung aking diploma. And so what? Kaya hindi yan ang kasapatan ng isang Kristiyano. Na nagpapakamatay para lamang diyan at talagang sunog, talagang ubos buhay. Para sa mga bagay na hindi naman talagang magbibigay sa atin ng sufficiency. Health. Di ba yan? Lahat-lahat na yung ginagawa. Binibili na para lang mabuhay ng matagal, para lumakas, para bumata. Bibili yan ng collagen, bibili yan ng kung ano-ano para magmukha siyang young, always young, forever young. Magguglutathione pa yan. Lahat bibilhin nun at magpapahid pa siya ng kung ano-ano sa kanyang mukha. Maganda naman yung ginagawa mo, kaya lang huwag mong uubusin yung buhay mo doon. Dahil hindi ang kasapatan. Kung wala na, edi wala na. Ba't magmamaktol ka parang hindi ka na mabubuhay kapag pag wala ka ng glutathione, hindi ka na mabubuhay. Pag wala ng cellphone, hindi na mabubuhay. Hindi kompleto ang araw ng walang Facebook. Hindi kompleto ang araw pag walang pera. Hindi kompleto ang araw. Sira na yung araw niya pag wala pera. Pag may sakit na siya, sira na ang disposisyon. That is not our sufficiency. Dahil kung yan sufficiency natin, at sasabihin, kasi meron daw pastor nagsabi, paano tayo magpe-preach tungkol sa blessing kung tayo nga ay wala naman tayong material. Bakit? Ano bang blessing ang alam mo? Dahil lang may pera ka, dahil may kotse ka, dahil may bahay ka, blessing ka na? May blessing ka na? Yan ang blessing sa'yo. Eh di ibig sabihin, ang Panginoon walang karapatang magsabi ng give and it shall be given unto you. Sapagkat ang Panginoon mismo, ang sabi niya, foxes have holes and birds of the air have nests. But the Son of Man hath nowhere to lay his head. Sige nga, meron bang sariling bahay ang Panginoong Jesucristo? Ipinanganak lang siya sa pasabsaban. Ang kanyang mga magulang, isang karpintero. Lumaki siya saan? Doon sa Galilee, hindi doon sa mga hari. Sasabihin natin that he is not blessed at wala na siyang karapatang magsabi, give and it shall be given unto you.
Ay wala nga siyang bahay, wala nga siyang sasakyan. Hindi ba nga, sa kanyang pagiging hari, he was even mocked. Binigyan siya ng ng scepter. Anong gawa ng scepter? Patpat. Nilagyan siya ng robe. Anong klaseng robe ang inilagay sa kanya? Biro mo yun. Ang corona na inilagay nila sa hari ng mga hari. Koronang tinik. Yan ang binigay sa kanya. At anong kanyang trono? What was its throne? The cross. Only because he thought about heaven, that his kingdom is in heaven, that he is indeed King of kings and the Lord of lords. O tapos sasabihin natin na dahil wala tayong mga material possessions na yan, hindi na tayo pinagpala ng Diyos. Eh sino bang Kristo ang iyong pinaniniwalaan? Ang pinaniniwalaan ko yung Kristo ng Biblia who said that He left heaven, that He was born in a manger, that He grew up poor and lowly. He had no house of His own. Saan siya nabuhay? Hindi sa kanyang propesyon. Nabuhay siya saan? Sa substance ng iba, ng mga taong kanyang binahigilan ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga tao na tumanggap sa Kanya, na nampalataya sa Kanya, yun ang mga ginamit ng Diyos para lahat ay bigyan siya ng makain, ng matulugan. At lahat yan, even Apostle Paul and the rest of the apostles understood that. Kaya sila'y nangaral at sila'y nabuhay ayon sa kanilang pangangaral. Amen. Hindi dahil sa kanilang profesyon. So our sufficiency is really in God, not in these things. Bilang mga anak ng Diyos, dapat natin maunawaan yan. Our sufficiency, anong sabi ng ating text? But our sufficiency is of God. Ang Diyos. Sa Diyos ang ating sufficiency. Dapat tayo makilala mo kung sinong Diyos na ito. Amen? Because He is our sufficiency. Ikaw ay anak na ng Diyos at tayo'y naglalakbay. Pagkatapos ang hanap-hanap mo, pera. Ang hanap-hanap mo yung material possession. Ang hanap-hanap mo yung mga bagay na bandito lang sa lupa. Ang dapat ay hanapin mo ang presensya ng Diyos. Dahil na mas kailangan mo sa iyong paglalakbay that God should be present with you wherever you go. Yan ang dapat hinahanap natin. Yan bang hinahanap mo sa umaga? Oh God, I need your presence. It is your presence where there is fullness of joy. Anong hanap mo na naman? Pera na naman. Fame, palakpak ng mga tao. Natutuwa sila sa'yo kasi magaling ka. Kasi matalino ka, malakas ka. Lumalapit sila sa'yo because you are skillful. Bilang mga anak ng Diyos, tandaan natin that what we need more is the presence of God because we are in a journey. Dapat ay makagaya tayo ni Moses when he said sa Exodus chapter 33 verses 14 and 15, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, sino to? Si Moses, if thy presence go not with me, carry us not up thence. Panginoon, kung wala ka, na hindi ka sasama sa akin. Oh, maganda yung offer sa akin doon. But you are not there with me. I will not go. Hindi ako papasok sa trabaho niya. No nga, laki-laki ng sweldo. Pero wala ka naman doon. Why should I go there?
Panginoon, mas kailangan kita. Your presence is what I need. Dahil mas gusto ko, sapat-sapat na yung iyong presensya para sa aking paglalakbay na ito. The presence of God. Hindi ba ganyan ang ating ding mga hinahabol? Hindi ba yun din naman talaga longing of our soul? That we should be joyful in the things that we so possess. Hindi ba gusto natin yan? Kaya tayo nagkakamal ng pera, kaya tayo nagpapakabait din, nagpapakagaling para na maging famous tayo, para maraming pumalakpak sa atin, and we feel some kind of elation. Natutuwa tayo pag pinapalakpakan tayo. Natutuwa tayo. Gusto nating maging masaya sa ating buhay, gumagastos para sumaya. Pero bilang anak ng Diyos ay dapat ilagay mo sa isip at sa puso mo that the presence of God, in the presence of God, in the presence of God, there is fullness of joy. Yan ang totoong magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Yan ngayon ang dapat na pinagsisikapan natin. That we should desire His presence more than anything else. That we should believe His presence. Nakasama natin siya. Di baling wala siya. Kung kasama kita, Panginoon, why should I fear? Totoo, gusto ko ng kasama. Gusto ko sana, Panginoon, ng mga kasama kasi medyo maraming trabaho. Pero kung hindi ka naman sasama sa amin, kahit wala siya, kahit wala sila, basta magkasama tayo, Panginoon. Because you and I make the majority. Dapat maintindihan mo bilang anak ng Diyos. Totoo yun, naghahanap tayo ng companion sa iba. Especially when we are walking. Di ba, mas masaya pag marami kang kasama? Mas masaya naman talaga yun eh. Pag soul winning, masaya kayo pag marami kayo. Pero alam mo, kung ang mga kasama mo naman ay mga karnal, ay mga joyride lang, ay maigi pang maiwan na lang sila sa bahay. Maigi pa, Panginoon. Basta ikaw ang aking kasama. Kesa ang dami kong kasama, ang dami mong kasamang mga karnal. Imbis na ako'y pagpapalain mo, ay lalo pang masisira sapagkat itong mga kasama ko ay mga mantitisod lang ng iba. You see His presence. Yan ang dapat atikain ng bawat isa sa atin. Are you saved? Amen. Our sufficiency is in the presence of God. Our sufficiency is in the power of God. Tingnan mo ang sabi ng 2 Corinthians chapter 2 in verse number 14. Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place. Bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating maintindihan that that is sufficient is His ability to do things for us. Yung abilidad ng Diyos, hindi yung abilidad mo. Hoy, I may not know how to do it, but I know God, you know how to do it. Sabi mo, mag-soul winning lang. Ang yaman nito, ang talino nito, ang daming alam niyan. Pero sabi mo, basta sabihin ko lang sa kanya, mamamatay siya, pupunta siya sa impyerno. Papakita ko lang sa kanya ang salita ng Diyos, and you're going to save him. I know that it is your work to save, not mine. Amen. Ano bakit si Abraham, he staggered not? Nung inoffer niya si Isaac, diba? Pangako ng Diyos sa kanya, siya magiging ama ng lahat ng mga bansa.
Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Sarah, lalabas ang kanyang mga anak. Takatapos nagkaroon siya ng isang anak. No, sa katandaan na dahil hindi makapaniwala, pinangunahan nila ang Diyos. Di ba? Sabi ni Sarah, may katulong ako, bata pa. Yun na lang, doon siya. Yung magiging anak nyo, yun ay anak ko rin. Kaya nga nagkaanak si Ismael. Siya, kay Ismael. Ismael pangalan nun. Ito yung lahi ng mga Arabo na ngayon ay kalaban ng Israel. Yun ang istorya nila niyan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, yung manggagaling sa inyo. Si Isaac ang lumabas kay Sarah. Matandang babae na yun, ha? Pagkatapos sabi ng Panginoon, i-offer mo si Isaac. Ang bihira, i-offer mo. Eh, ito na nga lang yung pangako. I-offer pa rin. Pero kung bakit hindi nagdalawang isip si Abraham? Kasi alam niya ang abilidad ng Diyos. Ano abilidad ng Diyos? Anong kakayanan ng Diyos? God is the author of life. So kaya niyang bumuhay. Kaya niya maglagay ng buhay sa sinapupunan na tuyot na. Amen? Hindi na magbe-bury yan si Sarah dahil matanda na, kulubot na. Pero dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ginawa niya yun. Amen? That's the power of God. That's the ability of God. Ngayon ang i-offer niya, since God is the author of life, kung yung mamamatay na yan ay maaari niyang buhayin muli. Kaya ba ng Diyos bumuhay ng patay? Yes. He can do that. Yan, sabi niya, okay, i-offer ko si Isaac, mamamatay si Isaac, but I know God will raise him up. So sumunod pa rin siya. That's why, sabi ng Romans, he staggered not. Hindi siya nagpasuray-suray sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nagdalawang isip. Nung sinabi ng Panginoon, i-offer mo, okay, get early in the morning, they went to Mount Moriah. Tinalian niya doon si Isaac. At siya i-offer na. Dire-diretso yun, basahin mo yung account na yun. Wag mo na lang lalagyan ng mga extra biblical. Ano yung mga napapanood niyo sa mga book na yan? Ano ba yan? Sa mga flying book. Lalagyan yan ng mga kung ano-ano, mga detalyeng wala naman sa Biblia. Parang yung, napanood niyo yung, yung story of Joseph? Diba yung nag-interpret siya ng isang butler at saka yung isa naman ay yung baker. E di yung butler, di ba? Sabi ng Panginoon, i-restore niya, babalik ka sa pagiging butler mo. Okay. Dito ang tuwa, tawa. Tapos yung baker naman, sabi ng baker, sabi niya sa baker, 3 araw din, aalsin ka dito ni Pharaoh, pero ibibitay ka. At kakainin ng mga ibon ang iyong katawan. Yun ang sabi niya. Ano yung pag pinanood nyo yun sa ginawa nila ngayon sa flying book ba yun? Superbook. Sa Superbook. Ano nilagyan? Yung isa tuwan-tuwa, kinamayan, yakap-yakap si Joseph. Yung isa naman, binugbog nung baker si Joseph. Pinagsasampal daw niya. Pinagsasampal niya. Oh, biro mo yan. Ay, tiningnan ko doon sa account doon sa bayan. Wala namang ganong ginawa. Oh. Sa bagay nga naman, maaaring binugbog, maaaring sinampal, maaari din naman napagsabihan niya. But I don't know what has happened. But I've got to believe that because He is the Father of faith, basta pag sinabi ng Diyos, sumusunod siya. Amen? So yun din yung ginawa ni Abraham. Early in the morning, he went to Moriah, Mount Moriah, and then he offered. Pero iba plano ng Diyos.
Amen. Anong plano ng Diyos? It was just to test him. Sabi niya, wag mong papatayin yan. Patapos, nag-provide siya ng i-offer. Amen? Because God is able. Amen. Ang sa mga imposibleng mga bagay sa ating buhay, He can provide a way. Yeah. He can make a way. Kaya bilang mga anak ng Diyos ay dapat naiintindihan natin yan. Siyang kasapatan natin. Ilagay natin yan sa puso at isipan natin. He is able. Kaya nga maging si Apostle Paul doon sa 2 Timothy chapter 1 verse number 12, anong sabi niya? For the which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. O kung naiintindihan lang natin kung anong pinaghuhugutan ni Apostle Paul diyan. Nag-commit na si Apostle Paul that he's going to give his life. Nag-commit na si Apostle Paul na uubusin niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. Kaya iniwan niya ang mga mahal niya sa buhay. Iniwan niya ang trabaho niya. Iniwan niya ang pera. At ngayon, pinagtatawanan siya ng mga tao. Yan ba? Yan ba ang pinagpapala ng Diyos? So, kita nila si Apostle Paul. Nakikita nila si Apostle Paul na yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, sila pa ang nagkakanulo sa kanya. May mga panahon na hindi na nagugutom siya, may mga panahon na nawawalan siya ng mga damit, may mga panahon na marami siyang mga kahirapan sa buhay. At kung baga ay parang nakakahiya nga, parang pinabayaan. Pero nung sabi niya, no, nothing, none of these things move me. Because I know whom I have believed. Amen. And I am persuaded that He, not me, that He is able. He is able to keep that which I have committed. Siya pa rin yung gagawa. I know that He is able. Maabilidad ang aking Diyos. Hindi ako maabilidad. O madali akong masira. Pero maabilidad ang aking Diyos. Kaya alam ko, siya'y sapat-sapat. So marahil ako ay naghihirap ngayon. Ako ay nakakulong ngayon. Ako ngayon ay mga inaaglahi. Hindi man sapat yung aking mga na pera. Marahil may sakit na ako ngayon. In fact, may sakit na si Apostle Paul diyan. But he said, He is able. Because my God is sufficient. Yung iba naman, kapag nawalan na ng konti, ganito bang mag-full time? Bilang mga anak ng Diyos, antindihin natin ang salita ng Panginoon. Ang kasapatan mo ay ang Diyos. Amen? Ang presensya niya, ang kanyang kapangyarihan, at ang kasapatan ng Diyos, ang kanyang biyaya, His grace. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse number 9, And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Biyaya ng Diyos. Amo dapat ikaw, anak ng Diyos, maranasan mo yung biyaya ng Diyos. Naranasan mo na yung saving grace ng Diyos. Amen? Kung naligtas ka sa biyaya. Hindi naligtas ka sa gawa mo dahil mabait ka.
o dahil may relihiyon ka, hindi ka naliligtas doon. Naliligtas tayo, nagkaroon tayo ng kaligtasan because God's unmerited favor of us. Biyaya ng Diyos yun. Biyaya ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Kaya nga masaya ang isang tao, di ba? Are you happy when you got saved? Oh, ako talagang parang nabunutan ako ng tinik. Kasi nga may nagtanong sa akin talaga eh. Sa dami ng mga ginagawa mo, pupunta ka na ba sa langit niyan? Nasa simbahan ka, Wednesday andun ka na, Sabado andun ka pa rin, pagkatapos andun ka, punta ka ba sa langit? Sabi, pupunta nga ba ako sa langit? Di tinanong ko ang pare, Father, pupunta na ba ako sa langit sa ginagawa nating to? Sabi niya, ay, just yung bata to, wala naman nakakaalam niyan. Sabi ko, akala ko ba? Kaya tayo naggagawa ng lahat ng mga bagay na ito para makasakaling pumunta ng langit. Pagkatapos makikita mo na ikaw ay makasalanan pa. Nabasa ko dun sa Romans chapter 1, lahat ng mga kasalanan, pambihirang kasalanan yan. Ay, paano pa ako maliligtas nito? Paano ba ako pupunta sa langit nito? Ay, makasalanan nga ako. Pero maraming salamat sa Panginoon, pinakita niya sa akin at pinaunawa niya sa akin na sa pamamagitan lang ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, that He saved me. Na kung ikaw lang, kung ako lang ay mananampalataya sa Kanya ng buong puso, na ako ay magsisisi ng aking kasalanan at magtitiwala ako doon sa Kanyang ginawa sa krus, then I will be saved and saved forevermore. Kay April 13, 1985, nag-decide ako, Panginoon, ngayong araw na ito, I'm going to accept you as my Savior. At sa iyo lang ako magtitiwala, hindi yung magagawa ko, hindi yung kabaitan ko, hindi yung mga bagay dito sa mundo, kundi ikaw lang ang magliligtas sa akin, and I believe your word. Kaya matatandaan ko, April 13, 1985, I decided to accept my Savior. And noong tumanggap ako, pambihira yung pakiramdam mo. Na nabunutan ka ng tinik, alam ko na ako'y pupunta sa langit pag ako ay namatay. And I'm going there. Hindi pa ako namamatay 39 years ago today. Pero alam ko doon ako pupunta. Why? Because I have received His saving grace. Pero alam mo kapatid, you know, there are still many graces of the Lord. Marami pang biyaya ang Diyos. Sapat-sapat yung biyaya ng Panginoon. In your doubt, God's grace is there. Sa iyong panghihina, sa iyong mga kasakitan sa buhay mo, God's grace is there. Si Apostle Paul to sinasabi niya, hiningi niya sa Diyos na dapat tanggalin ng Panginoon yung kanyang sakit sa katawan. Pero hindi tinanggal ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon na maranasan niya na mabuhay sapat sa biyaya ng Diyos. Ano ba biyaya na tinutukoy ng Diyos? Yung lakas niya. Yung lakas ng Panginoon, yun ang gagamitin mo. Pag ikay hirap na, hindi mo na kaya, yung kakayanan ng Diyos ang gagamitin mo, hindi yung kakayanan mo. Kapag hindi mo na alam yung gagawin mo, madilim ang paligid, parang hating walang hanggan. Pagkatapos hindi mo alam ang desisyon na gagawin mo, ang gusto ng Diyos, maranasan mo, ng kaisipan ng Diyos ang gagamitin mo. Amen? Yun ang biyaya ng Panginoon. At yan ay dapat matutunan ng bawat isa sa atin. Na mabuhay, kagaya ni Apostle Paul, he said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in what? Weakness. Yung hindi mo na alam kung anong gagawin mo at wala ka ng kakayanan. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Lakas na hindi galing sa iyo, kundi galing sa Kanya. Yun yung kailangan mo. Kaya nga sapat-sapat. Sapagkat tayo, kaya sabi ng Panginoon, as we travel along in this world,
we need indeed His grace. Yun yung kasapatan natin. Hindi naman pera yan eh. Hindi edukasyon yun, kapatid. Hindi yung material possessions yan. Hindi cellphone. Hindi social media, kapatid. Hindi kasikatan. Ang kailangan natin ay biyaya ng Diyos. Yan ang yun sa ating weakness sa ating buhay. Kaya matutunan natin that our sufficiency is of God. Ngayon, pagkatapos nito, magka-quit ka pa rin, hindi ko na lang alam kung ano ang tawag ko sa iyo. Pero bilang anak ng Diyos, I encourage you, the grace of God is sufficient. Amen? The grace of God is sufficient. Let's live to that. Yun po ang kailangan natin. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin upang maunawa ng amin pong kasapatan ay Ikaw. Ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pong biyaya. Yun po ang kailangan namin as we travel along. Maraming salamat na kami po ay inyong iniligtas. Pagpalain mo po ang inyong mga salita sa aming kalagitnaan. At kung meron po sa aming kalagitnaan di pa nangaliligtas, makita po niya ang kaligtasan. Manguna ka po, Panginoon, maging sa invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita po namin ay meron po lalapit sa inyo, soul winners. I'd like you to talk with them. At kung meron pa dito sa atin, kahit di ka bisita, and yet you are not yet saved, I'd like you to get saved. At kung ikaw naman, ay naririto kayo, nanghihina ka, alam mo, kailangan mo ang biyaya ng Diyos. E bilang mga anak ng Diyos, ba't hindi tayo lumapit dito sa altar, may pag-usap sa Panginoon? Lord, I really need you. You are my sufficiency. Forgive me for thinking that I needed something else. Ikaw po ang tunay kong kailangan. Ang kapangyarihan mo po ang aking kailangan. Ang biyaya mo ang aking kailangan.